sa Santo Niño sa kapistahan ng ating poong Santo Niño. Ako man din ay galing sa Cebu, kaya tubong Santo Niño ba ang tawag nito? Dahil yung Sinulog Festival ang simula diyan, maalala ko nung maliit pa ako ay talagang dinadala ako ng mga yung matatanda na may kandila, sinasayaw sa harap ng Basilika ng Senyor Santo Niño. Kaya siguro natandaan ako ng poon sa magpapari ang batang ito. Baka yun ang isa sa mga dahilan kung bakit nandito ako sa gawain na ito, sa ministry na ito. Balikan natin ang Ebanghelyo. Ano ang narinig natin sa Ebanghelyo? Si Jesus ay nagpagaling ng mga may sakit. Kasama na ang biyenan ni Pedro. Ibig sabihin may mother-in-law si Pedro. Ibig sabihin may asawa si Pedro. May lagnat ang biyenan ni Pedro at pinagaling ito ni Jesus. Hindi lang ang biyenan ni Pedro. Marami pang mga may sakit ang dinala kay Jesus, lahat sila'y pinagaling niya. Kaya siyempre sumisikat si Jesus. Si Jesus ay doon pumupunta din sa sinagoga. Ibig sabihin ang sinagoga parang malaking chapel o maliit na parokya. Doon parating nagtitipon ang mga tao. At si Jesus siguro sa sinagoga, siya din ay nagpapahayag ng mga banal na salita ng Diyos. Pagkatapos, busy si Jesus at nakahanap pa rin siya madaling araw, pumunta sa ilang napuok at nananalangin. Maraming mga nandito sa Ebanghelyo. Pagkatapos ni Jesus na mananalangin, hinahanap siya ni Pedro at ng mga kasamahan. Sinabi nila, hinahanap kayo ng mga tao. Ano ang sagot ni Jesus? Dapat pupunta din tayo sa malapit na mga bayan. Doon din natin siguro ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon. Kaya si Jesus, nakikita natin, nananalangin siya. Nakahanap siya ng panahon para sa panalangin. Si Jesus nagpagaling ng mga may sakit, nagpalayas ng masasamang espiritu. Si Jesus din, siya ay nananalangin, nagpapagaling ng mga may sakit, nagpapahayag ng mabuting balita. Maalala ko, ako ay dating isang misyonero doon sa Africa. Dati akong isang CICN missionary. Na-assign ako sa Zambia, Africa. One time, pumunta kami sa kabilang bansa, sa Congo. May mga old missions doon. At karamihan sa old missions ay may malaking simbahan. Malaking simbahan at malapit sa simbahan may eskwelahan. Malapit sa eskwelahan, mayroong clinic or hospital. Hindi ba? Tamang-tama sa Ebanghelyo. Sabi ko, ang galing ng mga misyonero doon sa Africa, sa lugar na yun. May simbahan para sa panalangin, may hospital, pagpapagaling sa mga may sakit o pagtulong sa kapwa, may eskwelahan. Ay siguro ang eskwelahan ginagamit din sa pagpapahayag ng mabuting balita. Katulad sa mga Catholic schools dito sa ating bansa. Kaya ang mga misyonero, kung titingnan natin ito, siguro sinusunod nila ang mga ginagawa ni Jesus para sa panalangin, para sa pagpapagaling ng mga may sakit, pagtulong sa kapwa, pagpapahayag ng mabuting balita. Sa buhay natin na mga tagasunod kay Kristo, tayo din ay inaanyayahan sa ganitong buhay. May nagtanong nga sa akin, hindi sa taon na ito, previously, Father, kumusta? Ano sa palagay mo ang mga deboto ng poong Nazareno?
di ba? Noong January 9, maraming tao na pumunta sa Quiapo, sabi nga nila 8 million. Kaya ang Poong Nazareno, maraming mga devoto, siguro hindi natin pwedeng masabi na wala namang nangyayari sa kanila. Dahil hindi dadami, hindi babalik sila kung walang nangyayari sa kanilang pananampalataya o kaya sa kanilang buhay o kaya pinagbigyan sila ng poon sa mga hinihiling nila. Kaya we cannot judge kung saan sila. Katulad din sa devoto ng Santo Niño. Galing ako sa Cebu last week at naka-join ako sa isang novena mass. Simula sila Thursday kasi umuwi ako Friday last week. Kaya sa first novena mass ay halos every hour. Ang daming mga tao, marami ding mga devoto sa Santo Niño. Kaya siguro kung titingnan natin ang mga debosyon, siguro nasa level ng prayer, ang liturgical level. Sa ating pananampalataya, katulad sa narinig natin sa Ebanghelyo, kailangan nating manalangin. Hindi ba? Nananalangin naman tayo, humihingi tayo kay Lord. Ano ang gusto nating hiningin? Pangalawa, kung titingnan din natin ang level ng panalangin, ay mayroon din sana, katulad sa Ebanghelyo, yung pagtulong natin sa ating kapwa. Pagpapagaling ng mga may sakit, pagpapalayas ng masasamang espiritu. Yan ang narinig natin sa Ebanghelyo. At sa ating pananampalataya, parati din nating naririnig na sana sa buhay Kristiyano natin ay ang ating mga panalangin makikita din sa mga mabubuting mga bagay na ginagawa natin. Dahil sabi nga nila, bakit Father, pagpupunta ng Quiapo sa Nazareno, pag uwi nag-iinuman, pagkatapos nag-aaway pa? Hindi naman siguro lahat, hindi ba? May iba. Ngunit sa akin, iginagalang ko kung nasaan sila sa pananampalataya. Tulad din sa paggalang natin sa isa't isa kung nasaan tayo na level. Baka marami ang panalangin, kakaunti ang mabuting ginagawa. Hindi ba? Ang panalangin natin, sana mapalalim natin ang ating pananampalataya at kung mapalalim natin ang ating pananampalataya, magaan, madali lang gumawa ng kabutihan para sa kapwa. At ang isa, yung preaching the gospel. Narinig din natin sa Ebanghelyo na si Jesus ay nagpapahayag ng kalooban ng Diyos. Dahil ibig sabihin, kung magsasalita ka, magbabahagi ng iyong pananampalataya, ay dapat malaman mo din ano ang iyong pananampalataya. May kasabihan tayo, you cannot give what you don't have. Hindi ba? Kung wala ka, anong maibibigay mo? Halimbawa, sa katabi mo, tingnan mo yung katabi mo, gusto mong bigyan ng 1 million. Wala ka namang 1 million na maibibigay. Gusto mo lang bigyan. Katulad din sa pananampalataya natin na gusto nating tumulong. Gusto nating ibahagi ang pananampalatayang ito, kung kulang naman ang kaalaman natin. Kung ang pananampalataya natin, hindi natin mapalalim, anong maibabahagi natin para sa iba? Kaya very basic, pag-aralan natin, basahin natin ang mga banal na salita ng Diyos, makinig tayo sa mga paliwanag tungkol sa banal na salita ng Diyos. Ang YouTube, ngayon, minsan ang TikTok, ay may mga minsan lang, di ba? May paliwanag tungkol sa mga banal na salita ng Diyos. Ngunit ingat kayo sa YouTube, ang daming fake news. Tama? Sabi nga nila, si Cardinal Tagle ay siya na daw ang Papa ngayon. Sabi ko, ang daming fake news sa YouTube. Kaya maraming possibility na mapalalim natin ang kaalaman natin sa ating pananampalataya.
Dahil papaano mo maibabahagi kung kulang o hindi na palalim ang pananampalataya natin. Kaya napakaganda sa Ebanghelyo na narinig natin, si Jesus ay nananalangin. Si Jesus, pinagaling niya ang mga may sakit, pinaalis niya ang masasamang espiritu. Si Jesus ay nagpapahayag ng mabuting balita. At hindi siya exclusive para lang sa mga taga-santo ninyo. Hindi. Sabi niya, pupunta din tayo sa ibang parokya. Hindi ba? Yan ang sabi niya. Pupunta din tayo sa malapit na mga lugar. Hindi lang dito sa lugar na ito. Kaya hindi exclusive ang ating Panginoon. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay para sa lahat. Kaya sana sa buhay natin na kung i-connect natin ngayong 2025, ito ang Jubilee Year 2025. Diniklara ito sa Roma ni Pope Francis, I think noong December 28 or 29. At sa ating sa ating diocese noong December 30. I think December 30, kung hindi ako nagkamali. Kaya this year, ang 2025 ay ang Jubilee Year. Sa Bible, kung babasahin natin, ay panahon ito ng paghingi ng kapatawaran sa Panginoon. Panahon ito ng pagpapatawad natin sa ating kapwa na nagkakasala sa atin. Mayroon pang ang bahagi sa Bible, kung may lupa na isinanla, ay erase na yun during Jubilee Year. Kung may nangungutang sa iyo, erase na yun. Sinong may utang sa iyo, erase na dapat yun. 2025, Jubilee Year. Dahil humihingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon, tayo din i-erase natin ang kasalanan pati ang utang. Pwede ba yun? Daming ngumingiti, dami sigurong umuutang sa inyo. Kaya ang tema, Pilgrims of Hope. We are full of hope. We are people of hope. Bakit? Dahil si Jesus ay muling nabuhay. Binuhay siya ng Diyos Ama. Ibig sabihin, tama ang lahat na sinasabi at ginagawa ni Jesus. Approved ng Diyos Ama. Kaya si Jesus ang nagbibigay sa atin ng malalim na pag-asa na tayo din makamtan natin o matupad natin o magawa natin ang mga itinuturo ni Jesus. Ang dami, Jubilee Year, yung panalangin, yung pagpapahayag, pagbabahagi ng mabuting balita, pagtulong natin sa ating kapwa, yung exclusivism, hindi ito na ayon sa ating pananampalataya. Para tayo sa lahat. Yan ang sinabi ni Jesus. Kaya ngayong ika-6 na araw sa ating Novena Mass ay sana mapalalim natin ang ating mga panalangin. Sana'y madagdagan ang ating kaalaman sa mabuting balita, sa banal na salita ng Diyos upang makayanan nating maibahagi at alam natin saan pwedeng maisabuhay ang mga banal na salita ng Diyos. Panalangin, good works, and sharing God's Word. Kaya iyan ang mensahe sa mabuting balita at para sa atin, sana ang debosyon natin ay paraan upang mapalalim natin ang ating pagsunod sa ating Panginoon, sa ating paglalakbay sa lupang ibabaw. We are pilgrims, full of hope. Hindi ba? Kaya yan ang panalangin natin. Maraming mga bagay na talagang sana makakatulong sa ating pananampalataya. Maging mas malapit tayo sa Diyos at sa ating kapwa.